Good morning, Batangas. Good morning, Philippines. Good morning, world. So, magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong pagpapala, isang pribilehiyo na muli makatayo sa lugar na ito upang maghayag ng salita ng Diyos. Kaya kung saan man kayo nandoon, yung mga kasama po namin online, dalangin po namin na kayo po ay mapagpala. At ang hiling din po namin, pwede nyo po yung i-like, i-share para mas marami pa po ang mapagpala. Amen. Amen. Kayo po ay nagagalak at araw ng pagsamba. Amen. Galak na galak sila. Kayo pong nasa sa online, kayo po ba'y nagagalak din? Sige po, tayo muna po ay manalangin. Yes, Father God, the Holy One of Israel, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa araw na ito. And we offer our lives unto you, God. We can do nothing. We are nothing, Lord. We ask for your wisdom, knowledge, and understanding. And we ask for the presence of the Holy Spirit to be with us, to teach us, even prepare our hearts, mind, and body to glorify your holy name. All glory to you alone, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Sino po nandito nung isang linggo? Kakaunti yata. So kung nandito kayo ng isang linggo, yung mga hindi nagtaas ng kamay, hindi na pala tayo magkakasya dito. Dahil nung isang linggo po ay punong-puno na, wala pa kayo. Pero purihin po ang Diyos. Ang Diyos ang siyang nagdadagdag ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. And then we will continue to our sermon topic. Last week, we heard about Matthew chapter 24. And it is all about the second coming of the Lord Jesus Christ. Natatandaan niyo po kung ano yung mga napag-aralan ninyo, na-share ni Pastor Boy. Ano po yun? Signs of the times. Oops. With isang click lang, gusto na yata agad tapusin. Iyon, signs of the times. As a review, nadoon yung deception of false Christ. Minababalitaan po kayo na false Christ na napapakinig nyo sa balita. Wars and rumors of wars, famine, pestilence, earthquake, persecutions, falling away from the faith, increased wickedness, palala ng palala, pasama ng pasama ang ating daigdig, at nagdi-decrease naman yung pag-ibig ng marami. And isa sa mga signs sa muling pagbabalik ng Panginoon ay ang global spread of the gospel. Nangyayari na po ba ito? Nangyayari na po ba ito? So malapit na bang dumating ang Panginoon? Kaya naman sabi ng Panginoon mismo doon sa chapter 24 verse 44, therefore, sabay-sabay po natin basahin. Be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. He is coming very soon. Tingnan po natin sa mabilis yung timeline
ng sinasabi nating second coming of the Lord Jesus Christ. Ito po ay na-present na din Elder Ruel nung mga nakaraang linggo. Pero minsan po, pag nakakarinig tayo ng second coming, para bang nalilito tayo. Ano ba yung second coming? Ito ba yung rapture? Or ito ba yung second coming mismo ng Panginoon dito sa earth? Yun pong sinasabing, meron pong dalawang stages yung second coming or merong dalawang tinatawag na second coming. Yung isa po yung rapture of the church. Yun po yung nakalagay sa 1 Thessalonians 4 verse 16 to 17. In a twinkling of an eye. Kaya nga po'y kumisap ng inyong mata. Ganun po kabilis. Ganun daw po, in a twinkling of an eye, buhat sa trompeta ng anghel ay bubuhayin yung mga patay na nananalig sa Panginoong Jesucristo at sunod naman yung mga buhay na nananalig sa Panginoong Jesucristo at isasama sa ulap. Yun po yung tinatawag na rapture. Second coming, bababa ang Panginoong Hesus pero hindi lalapat ang paa niya sa lupa. Doon lang po siya sa ulap, magmimit ang mga mananampalataya at ang Panginoong Jesucristo doon sa ulap. At yung second coming pong sinasabi pang isa, yung mismo ang Panginoon ay bababa sa lupa kasama yung mga mananampalataya upang lupigin ang gawa ng kaaway at ikulong si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Yun yung tinatawag na 1,000 millennial years o 1,000 reigns of Christ. Hindi po natin kano pag-didiscusan yan, pero nakikita natin na napakalapit na pong dumating ng Panginoon. Amen. Lahat ng mga nangyayari sa ating paligid halos may konekta sa pagdating ng Panginoon. Ano po yung world event na nakaraang buwan na alam ninyo na sikat at kita ng buong mundo? Tatandaan niyo po kung ano? Noong August, world events. Yun po, World Olympics. Nagkaroon tayo ng gold. Si Yulo, Pitesio at saka si Villegas. Kilala niyo na po yun? Siguro kilala ninyo. Pero huwag na ninyong ungkatin kung ano pang nasa sa ilalim ng gold. Pero dyan sa Olympic na yan, kung tayo po ay sensitive at alam natin ang ating Biblia, may mga nangyayari na inihayag, revealing the book of Revelation, na wala namang kaugnayan sa Olympic, which is sports, pero doon sa kanilang opening at sa kanilang closing na halos 4 hours, kung mapapansin natin, may nakasingit doon na talagang end times na. At kung sa pelikula, kung sa movie, di ba merong teaser, merong trailer? Parang ipinapasok na nila at ini-inject na sa mga manonood sa buong mundo na ganito, may lalabas na ganito. In the Olympics, kumuha po ako ng kaunting mga slides. Philippines. Je suis de Paris. Pas de Paris. Philippines. Instruction manual should we receive.
nila, maaring hindi alam nung organizer o nung director yung mga naipalabas nila, pero inspired o hindi coincidence yung mga nangyayari. Atin pong putol-putulin para at least makita ninyo. Meron pong ganyan doon sa ating nakita kanina. Sabi po doon sa Revelation chapter 6 verse 8, "And I look and behold a pale horse, and its rider name was Death, and Hades followed him. And they were given authority over the part of the earth to kill with sword and with famine and with pestilence and by the wild beasts of the earth." Hindi ko po gaano didiscusin. Ito po rin yung nandoon. Olympics po Olympics. "And I look and behold a white horse, and its rider had a bow, and a crown was given to him, and he came out conquering and to conquer." Revelation chapter 6 verse 2. White horse, siya po ang sakay, rainbow, bow. Doon sa book of Genesis, di ba sinabi may rainbow as a covenant? Ang ginamit din pong word doon, a bow. Ano yung nasa sa likod nung nasa white horse? Mukhang rainbow. Pero dito sa Revelation, chapter 6 verse 2, it is a piece of cloth. Ang naman po ibig sabihin. Sa pa rin po. Nakita rin po natin sa closing ng Olympics. Mukhang ano po? Mukhang locust. Revelation chapter 9 verse 1 and 7. "And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to earth." Ito po nagpakita doon, buhat doon sa itaas habang siya'y bumababa. "In appearance, mukhang locust," mukhang tikbalang, "were like horses prepared to battle. On their heads were looked like crowns of gold, and the faces were human faces." Isa pa rin po, kung inyo pong na-notice, pero mabilis lang, sa harapan po ng stage mismo ng Olympics, meron pong golden cup. Doon sila, yung rider ng white horse, may daladalang offering, yung bow, nasa sa gitna po mismo yan. Huwag na po nating pakitagalin. Nung sa Old Testament, a golden cup, and have worshipped it and sacrificed it to the said, "These are your gods." Yung lahat ng kanilang ginagawang opening ceremony, siya po ang nasa sa kauna-unahan. So, ano pong ibig sabihin? Coincidence ba? Sinadya o hindi nila alam na napalagay yan doon? World events. Or next picture kung sa movie. Isa pa po ito. Olympic din po ito. When you play a tip by Dylan, but in the 2 minutes before you go to see some of the great villains of 101 We'll see. Din po yan, which is 2012 Olympic ceremony dun sa London. Anong connection ulit po nito sa Olympics? A-sports ang pinag-uusapan. Maaring aware sila o hindi sila aware, pero coming soon din po yan noong panahon 2012. Gusto ko na i-preview, gusto ko na i-trailer. At nangyari po yan noong year 2020, nagkaroon ng kaganapan. Natatandaan niyo po kung anong tema? COVID.
May mga beds nasa sa ospital, maraming nagkasakit. Kung makita tayo, may syringe. At yung mga doctors, ay yung medical practitioners, ay sumasayaw doon. Kung makikita po natin sa Facebook o sa TikTok, yung mga nurse, mga doctors, sumasayaw noong 2020 up to 2021. Nag-coincidence ba? O sadyang pinlano? Ibig pong sabihin, kung nakikita natin yung mga bagay na yon, tayo pa ay dapat malungkot? Bilang mga Kristiyano, nakikita natin na maaaring gano'n na ang mangyayari in the next very future. Ang sabi ng Luke 21 verse 28, when these things began to take place, stand up and lift up your hands because your redemption is drawing near. Malapit na yung pagliligtas sa atin. Malapit na yung pagliligtas sa atin. Ngunit ang tanong, who will be raptured? Sinong mararapture? Tanungin ko po kayo, sinong mararapture? Sinong makakasama sa muling pagbalik ng Panginoon? Sino po? Yung mga ligtas. Yung nanampalataya at nagsuko ng buhay sa Panginoong Hesukristo. Sino pong mga ligtas na? Itaas po ng kamay. Amen. Pero kung kayo ligtas na, bakit kailangan ba nating mag-ready? Ligtas na pala tayo eh. Bakit kailangan nating mag-ready? Naisip ba ninyo, ay, ako'y ligtas na. Ay, basta ako'y ligtas. Pagdating ng Panginoon o ng second coming o rapture of the church, kasama ako. Bakit pa ako kailangang mag-ready? Kailangan ba nating mag-ready para sa rapture? Kasi God wants us to live with a pleasurable expectation of Jesus' second coming. Gusto ng Diyos, may kagalakan tayong naghihintay sa Panginoon. Sa lahat naman ng pinakamahirap gawin ay yung mag-intay, di po ba? Yung bang may usapan kayo ng alas 8, nandudun ka na ng 7:30 sa inyong tagpuan, tapos pagdating ng 8:10, makaka-receive ka ng message, sorry, I'm late. Matraffic. Di ba ang hirap? Nakakayamot. Nakakagalit. Tama po ba? Eh kung gano'n ang sabi ng Panginoon, ako ibabalik. Hindi naman natin alam kung kailan. Di ba nakakainip? Kung basta maghihintay lang tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, be ready. Bakit? Kung alam natin darating ang Panginoon, may kagalakan tayong naghihintay. Nagmo-motivates us to holy living. Magpapatuloy tayo. Sabi nga doon, therefore, beloved, since you are waiting, sinong mga nag-iintay sa pagbalik ng Panginoon? You are waiting for this. Be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace. Without blemish, be holy. Diba, yung mga dalagat binata noon, pagka alam na darating yung dalaw sa bahay, anong ginagawa? Nagpapaganda. Yung pawisan na duster ay siguradong nagpapalit na agad. Nagpapaganda dahil may darating na dalaw yung kanyang boyfriend. Di po ba? Di ba, Sister Ruby? Amen.
Amen. Di ba? Excited. Kaya kung may spot o may blemish, talagang matagal sa salamin. Ganon din po. Magamit ko rin po, Sister Ruby. Araw-araw po pag kami susundo sa BIR, pag sa tagal pong lumabas, kahuli-hulihan lang siyang lumalabas ng BIR. Pero kaya pala matagal. Pagharap, pagbukas ng sasakyan at sasakay. Wow! Ang ganda naman ni Madam. Yung pala talagang uuwi na't lahat nag-aayos pa. Holy living. Habang tayo nag-iintay sa Panginoon, nag-aayos tayo ng ating buhay spiritual. At ano pa po? Bagamat nag-iintay tayo na medyo magulo at pasama ng pasama ang panahon, ang daigdig, it changes our perspective in life and the world around us. Habang tayo naghihintay na may kagalakan sa Panginoon, nagbabago ang ating pananaw. Kahit na nandiyan yung climate change, kahit baha ng hanggang baywang basta umulan, hindi tayo magwo-worry. Bakit? Alam natin na mangyayari sa Giant bago dumating ang Panginoon. Alam natin. Kaya naman, may kagalakan tayo. Amen po. Kaya kahit sabi ni Job, nakaranas ng maraming pagsubok sa kanyang buhay, ang sabi niya doon sa Job 19:25-26, "For I know that my Redeemer lives." Ang Diyos ko ay buhay, and at the last, He will stand upon the earth. And after my skin has been destroyed, kahit pa man ang aking katawan ay madurog, masira, mawasak, mamatay, maging abo, yet in my flesh I shall see God. Sabi ni Job. Diba? Ano man ang mangyari sa atin ngayong kapanahunan at sa mga susunod na araw, I shall see God. Amen. Praise God. So, ano bang topic natin ngayon? Wala pa tayo sa title. Introduction, tapos na yata agad ang oras. Bilisan po natin. Waiting faithfully. Habang tayo'y alam natin na darating ang Panginoon, maghintay tayo. Waiting. But paano tayo mag-wait? Faithfully. Hindi na po kakanta. Faithfully. Matthew chapter 25 verse 1 up to 30. Dalawang parable po yon. Parable of the 10 virgins and parable of the talent. Medyo mahaba, pero umpisahan na po natin. Nababasa po ba? Sige po, basahin na lang natin maya-maya. Ito po yung parables of the 10 virgins. Ginamit ito ng Panginoon, di ba dun sa Matthew 24, ay getting ready, yung mga signs of the times. And then gumamit ang Panginoon ng parable, connected din po dito sa signs of the times and the second coming of the Lord Jesus Christ. Ginamit niya yung parables of the 10 virgin on how to be ready and why wait faithfully. The parables of 10 virgin. Dito po, gumamit ang Panginoon ng mga wedding languages para maunawaan ng kanyang mga disipulo at pamilyar sila doon sa wedding kung paano inihahanda yon para dali nilang maunawaan and what it means to be ready. Meron po diyang mga term na bridegroom, virgins, bridesmaid, wedding party. At yung pong pagbabalik ng Panginoong Jesucristo is somehow similar to the ancient Jewish wedding. Tingnan po natin yung tatlong phase ng ancient Jewish wedding. Meron pong engagement, betrothal, and wedding feast. At yan pong mga stages na yan, o phase na yan, ay matagal. Hindi katulad ng dito sa Pilipinas na yung kasalan ay napakadali. Basta na-engage, nagkasalan,
ay pwede nang magsama. Pero doon sa ancient Jewish wedding, yung engagement, yun po yung pakikipagkasundo ng parents. Parent to parents ang nag-uusap. Kung paano si Apostol Pablo, sabi nga doon, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2, I betroth you to one husband, which is our Lord Jesus Christ, to present you as a pure virgin to Christ. Yun po yung engagement. And then yung betrothal, ito po yung, nadidito na po papasok yung pagbibigay ng dowry o pagbabayad, pag-exchange ng vow, nag-e-enter na sila sa contract, at yung mag-asawa ay tinatawag ng husband and wife, pero hindi pa sila magsasama. Dito po yung betrothal, kapag ka nagkasundo na, yung asawang lalaki, siya ay muling aalis. Magpe-prepare ng bahay na kanilang titirhan, magpe-prepare ng kanilang kabuhayan, at kapag na-prepare na yung kanilang bahay na titirhan, babalik muli yung asawang lalaki upang kuhanin ang asawang babae at isama na sa kanya. Parang familiar din na dun sa verse na alam natin, na very familiar tayo. Ito po yung dun sa John chapter 4 verse 2 and 3. Sabi po doon, and if I go, ang asawang lalaki, and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am may be also. Maghahanda muna ang Panginoon ng bahay na ating titirahan, at kapag kahanda na, siya ay muling babalik upang kuhanin ang kanyang church, ang kanyang iglesia, ang mga mananampalataya, and then we will be with Him forever. That is the rapture of the church. And then yung wedding feast, Revelation chapter 19. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Balikan po uli natin yung parable of the 10 virgins. Napakarami pong similarities ng 10 virgins. Lahat sila ay virgins. Nababasa po ba? Lahat sila ay invited sa party. Lahat sila ay nagwe-wait sa pagdating ng bridegroom. Lahat sila ay may lamp o may torch dahil nangyayari po yung pagdating ng Panginoon sa gabi. Kaya meron silang mga torch o lamps. Lahat ay nakatulog dahil na-delayed ang dating ng bridegroom. Habang naghihintay yung 10 virgins, lahat sila ay nakatulog. And then, nung maghahating gabi o sobrang ng gabi, sumigaw na, darating na, nandiyan na yung bridegroom. Lahat sila ay nagising, nagsindi ng kanilang ilawan, pero ang diferensya lang dun sa dun sa 10, 5 ay wise, 5 ay foolish. Yung wise ay mayroong oil. Yung foolish ay wala. Walang oil. Pag nakakabasa tayo ng oil sa Biblia, anong pumapasok sa isip natin? Simbolo ng Holy Spirit. Hindi natin sasabihin ng oil ay Holy Spirit, ha? Iba yung symbol, iba yung siya mismo. Hindi pag nakakita tayo ng oil, oy, Holy Spirit oil. O minsan naman nakita na, di ba, alam natin nung i-baptize ang Panginoong Jesucristo, may dove na bumaba sa kanya. Symbol of the Holy Spirit yung dove. Hindi Holy Spirit yung dove. Kaya pag nakakita tayo ng dove diyan sa kapitbahay, yun Holy Spirit. Yun Holy Spirit. Symbol lamang po. Nagkakaintindihan po. So dito po, yung oil represents Holy Spirit. At yung 5, wala. Yung 5, meron.
At yung 5 meron, sila lang po yung nakasalubong, nakasama sa feast. At pagkatapos nilang pumasok doon sa wedding feast, isinarado na ang pinto. At yung namang 5 ay bumibili pa ng oil. Pero nung sila'y bumalik, sarado na ang pinto, hindi na sila papasukin. Amen po. Anong observation lang po natin dito? Yung oil, sinasabi natin ay simbolo lang. Pero yung Holy Spirit, ang sabi dun, in Him you also, when you heard, anong inyong napakinig? Salita ng Diyos. Word of truth, the gospel of salvation, and, hindi basta lang narinig, and, believe in Him, when sealed with the promised Holy Spirit. Sinelyuhan tayo ng banal na Espiritu. Nagkaroon tayo ng Holy Spirit sa ating buhay, sa ating puso. At yun ang tinatawag na born again experience. Maliwanag po, hindi po ang born again ay pagsapi sa isang sekta relihiyon ng mga born again. Ang born again po ay experience ng kapanganakang muli ng ating espiritong dati patay, ngunit dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, nung naniwala tayo sa napakinig nating mabuting balita, tayo ay nabuhay yung espiritu nating patay. Kaya ang tawag sa inyo, sa ayaw man nyo at sa gusto, at maging kayo na nasa sa online, kapag nagawa niyong tanggapin ng Panginoong Jesucristo ng totohanan sa inyong puso, hindi sa nguso, papasok sa inyong banal na Espiritu na tinatawag na indwelling of the Holy Spirit, hindi lang indwelling, kundi selyado ka ng Holy Spirit, ikaw ay born again. Amen. Pero po dito sa 10 virgins, mapapansin natin, yung 5 lang ang nakapasok. Sa atin din po, some Christians are ready. Some are not. Bakit po? Christian nga bakit hindi? Because some are not Christian at all. Hindi naman totoong Kristiyano. Kahit dumadalo sa ganitong gawain, kahit member ng GCF, hindi naman porke nakita ka dito sa iglesia ay Kristiyano na tayo. Walang makapagsasabi na ikaw ay Kristiyano kundi ang iyong sarili at ang Diyos lamang. Nagkakaunawan po. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam na ikaw ay totoong Kristiyano. Amen. So, dito po sa 10 virgins, some have looks, but not the heart. Lahat ay mukhang virgins, lahat magkakapareho, pero hindi lahat totoo. Amen. Maaari tayong part ng fellowship, pero siguraduhin po natin na parte tayo ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Napansin din po natin, borrowed faith can save. Doon sa 5 na walang oil, sabi nila, pahingi naman ng oil. Doon sa 5 wise virgin. Pero sabi nung 5, bumili muna kayo doon sa gasolinahan. At kakaunti na rin ang sa amin, baka hindi makasapat. Borrowed faith can't be saved. Hindi po pwedeng born again o Kristiyano ang inyong magulang, automatic na ikaw ay Kristiyano na din. Huwag niyong sabihin, yung akin namang parents ay elder doon sa GCF. Ako ay Kristiyano din. Hindi po makakapagligtas ang borrowed faith. At ano ba po ang napansin natin? We are living on a borrowed time. Hindi natin alam kung kailan ang dating ng Panginoon at mas lalong hindi rin natin alam kung kailan tayo mananawa sa bigas.
Kailan tayo aayaw sa bigas? Umayaw na sa bigas si kapatid. Alam na. Ano po, pag dumadaan ako doon sa may Kumintang, doon sa may, kung anong, ngayon sa Eternal, yun, ano, San Fernando. Lagi doon may nakatarpulin. Minsan nakikita ko pa, matanda na ang nanay. Meron namang bata. Ibig lang sabihin, hindi natin alam. Bata, matanda, babae, lalaki, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Darating yung punto, kung hindi tayo handa, hindi tayo tunay na Kristiyano, the door ay maaaring magsarado sa atin pagdating ng panahon. Pero ano pong ating kailangan? Sabi ng Panginoon dun sa verse 13, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour." Kaya lagi tayong ready to go. Amen po. Mabilis ka po? Hindi naman. Pero kakunti ng oras, punta po tayo dun sa sunod na parable. Parables of the talent, Matthew 25, 14 to 30. Doon po sa ibang translation, ang tawag po doon ay parable of the bags of gold. Kasi po, pag pinag-uusapan dito, yung talents, hindi po ibig sabihin ay yung mga pagsayaw, pagkanta, pagdrawing, ano pa pong talent na nakikita natin sa Pilipinas Hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Yung talent po dito ay unit of weight. Unit of weight. Kilogram, pounds, at ang pinag-uusapan ay weight ng gold o silver. So yung isa pong talent, kung i-convert po natin sa ating kapanahonan, is equivalent to more or less 35 kilograms of gold. At kung meron kang isang talent, yung katumbas nun, sa $80,000 per kilo ng gold sa ngayong kapanahonan, nasa mga 150 million pesos, yung isang talent. So, ano po yun? So, bakit kung titingnan natin dito sa Parables of the Talent, maraming nag-preach ng Parables of the Talent, ang nakukuha lang nila ay yung practical view nitong parable na ito. Na kapag ikaw binigyan ng talents, pagyamanin mo, kung hindi ka naman bigyan, kukuhanin sa iyo. Yun po yung practical point of view. Pero ito pong parable din na ito, connected din po ito dun sa Matthew 24. Na being ready, being prepared sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, ito may mas malalim na point of view which is spiritual or eternal. Bakit po sinasabi nating spiritual? Eh kung talent ang ibinigay, bakit doon sa verse 30 ang sabi doon, "And cast the worthless servant into the outer darkness." Pag nakakanig natin yung outer darkness, anong pumapasok sa ating isipan? Ito ay picture ng hell. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Kung practical lang na nagbigay ang Panginoon ng talento at gamitin mo dito para sa kanyang kingdom, parang mamimiss natin na kapag hindi natin ginamit ang talent, pupunta sa hell. Parang iba yung kalalimang itinuturo dito. Tingnan po natin mabilisan din. Sabi po doon sa verse 14, merong mayamang lalaki na pupunta sa magbabakasyon. Kaya yung kanyang kayamanan ay in-entrust yung kanyang property sa kanyang mga servant. Nagbigay siya ng 5 talents, nagbigay ng 2 talents, and nagbigay ng 1 talent according to his ability. Walang favoritism. Ano po? Hindi... Ito, kamag-anak, kaibigan, 5 ang sayo. Ikaw, hindi ka masyado malapit sa akin, 1 lang sayo. So, binigay ng Panginoon yung talents according to His ability. Tingnan po natin. According
to his ability. Pero makikita po natin dito, walang instruction kung ano gagawin sa talent. Tama po ba? Wala ding instruction kung kailan babalik yung lalaki, yung master. At pagkatapos niyang binigay, siya ay umalis. Umalis na. Walang sabi, walang bilin. Next. Yung nakareceive ng 5, itinraid. Naging doble, naging 10. Yung nakareceive ng 2, naging 4, itinraid nila. So, dumoble. At nagkaroon ng duplication dahil kanilang itinraid at nag-grow. And then, doon sa verse 19, now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. Sa mahabang panahon, bumalik yung master at nag-settled. Ang tanong ay, hindi naman, binigay nga bitik kailangan pang isettle, ay binigay. So, we are owners of nothing but stewards of everything. Tayo ay in-entrust but not ownership. We are entrusted but not ownership. Verse 21 to 23. Anong sabi dun sa dalawang servant na binigyan ng 5 talents and 2 talents na nag-multiply na doubled yung talents na binigay sa kanila? Well done, good and faithful servant. Sabi doon sa binigyan ng 5. Doon sa binigyan ng 2, ang sabi din, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. 2, kumita ng 2, kumita ng 5, pareho ang reward. Good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Pareho lang ang reward. Ano po, nakita po natin. Pero yung isang servant na binigyan ng isang talent, ang ginawa niya, itinago niya, ibinaon, and anong sabi ng Panginoon nung isettled sa kanya, nung mag-account? Walang nangyari doon sa talent. Ibinalik lang niya. Anong sabi ng Panginoon? Lazy. Wicked and lazy servant, and cast worthless servant into the outer darkness. Binigyan ng talent, hindi ginamit, ang sabi ng Panginoon, cast to sa darkness place, wicked and lazy servant. Makikita po natin dito na ang Panginoon, siya yung master. At yung servant, tayo yung mga servant na pinagkatiwalaan, in-entrust ng mga talents. At sa ating kapanahunan, in a practical point of view, mayroong mga talents na ibinigay sa atin. Ano yon? Binigyan tayo ng money, abilities, authorities, possession, position, and influence. Ang tanong, pakibasa po. Ano po inyong sagot? Ano pong ating sagot sa binigay sa atin? How will you handle those talents? Are you good and faithful servant? Faithfulness results through fruitfulness. Magtaka po tayo, bakit walang bunga? Bakit hindi naduduplicate? Bakit hindi tumutubo? Baka may question sa faithfulness. Not commanded to be faithful, but expected to be faithful. Hindi naman sinabi, pero expected sa atin na tayo ay maging faithful. Yun yung practical point of view. Na gusto ng Panginoon, tayo ay maging good steward. Pero minsan, nami-misuse yun. Kapag alam ng ating mga kapatiran na marami kang talents, marami kang biyaya, marami kang blessing, sinasabi, oy, kapatid, ikaw muna maglibre
Marami ka naman blessing. Uy, kapatid, ikaw naman ang pinagpapala ng marami. Sagot mo na ito. Uy, kapatid, ikaw ay magbibiyahe. Iwan mo muna yung mga talents mo sa amin. Nami-misuse. Pero ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging good stewards. Pero ang main point nga po ng parable na ito ay eternal and spiritual. Dako po tayo doon sa spiritual. Pag kayo po ay tinanong, ano yung precious treasure na pinagkaloob ibinigay sa inyo ng Panginoon? Anong pinaka-precious? Salvation. Word of God na inintrust sa inyo. Word of God. Anong katumbas? Mas higit pa sa buong mundo. For what does a prophet a man? To gain the whole world and profit his soul. Walang mapapala. Ganon, mas higit pa sa kayamanan ng daigdig na ito, ang katumbas ng kaluluwa. Kaya yung salvation, yung word of God na ibinigay sa atin ay precious talent na dapat nating i-handle ng maayos. Kailangan nating i-double. Sabi nga sa 2 Corinthians, but we have this precious treasure, the good news about salvation in earthen vessel. Sa ating katuan, pinagkatiwalaan tayo. And then dun sa 1 Thessalonians 2 verse 4, we are entrusted with the gospel. Yan ang inintrust sa atin ng Panginoon. Are we faithful on this treasure? Are we faithful in this treasure? Balikan natin yung isang servant na inintrust ng 1 talent. Tingnan natin, bakit siya mapapapunta sa hell? Ay binigyan lang siya. Kung yun ang ating isipin, parang ang lupit naman ng master. Biniglan siya ng isang talent, iningatan nga niya para hindi mawala at ibinalik niya. Sabi natin, ang lupit naman. Pero mapapansin natin dito, Master, I knew you to be a hard man. Napakalupit mong amo. Sabi ng noong servant, I was afraid. Here you have what is yours. Napakalupit mo. Ibig sabihin, napaka-unmerciful mo naman. Ako yung natakot. Ang kabaliktaran ng takot ay pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya, meron kang takot. Na-view niya yung master na unmerciful. Kaya sabi niya, itago ko na lang, natatakot ako. Sabihin, wala kang pananampalataya at wala kang pagtitiwala dun sa iyong amo. Ito na yung iyong treasure. Ganon din po sa atin, mayroong ini-offer sa atin ng Word of God, salvation. Kung hindi natin tatanggapin pagyayamanin, matatakot tayo sa Panginoon, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ayaw ko ng iyong pinagkakaloob. But sabi ng salita ng Diyos, if anyone receive Him, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya naman nakas out sa hell yung isang servant. Kasi hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Nagkaroon siya ng takot at isinauli sa Panginoon yung talent na ipinagkatiwala sa Kanya. Ang tanong sa atin, meron bang talent na ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo? Meron bang Word of God na naririnig ka? Na hindi mo matanggap, hindi mo madoble o mamultiply? Kung ang Diyos ay nagtiwala sa iyong pagkalooban ka ng kaligtasan ng salita ng Diyos, ang nais ng Diyos, maging good and faithful servant ka, tayo, ako, na madoble natin. Ma-share natin yung treasures na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Upang ang ating buhay ay magkaroon
ng kagalakan habang nag-iintay sa Panginoon. Masaya tayong nag-share ng treasure na ipinagkaloob sa iyo at sa akin ng Panginoon. Amen. Amen. Kapatid, kaibigan, sa panahong ito, kung hindi mo pa sigurado na ikaw ay ready and waiting faithfully sa pagdating ng Panginoon, maring ito yung oras. Maring ito yung oras na ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo upang siguraduhin na makakasama ka sa muling pagbabalik ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Handang limutin ng Panginoon yung iyong pinagdaanan na ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Handang limutin niya ng Diyos. At handa kang bigyan ng panibagong puso. At handa kang bigyan ng kanyang espiritu. At handa kanyang tawaging anak ko. Pero kung wala kang kasiguraduhan, kapatid, kaibigan, ito na yung oras upang isuko mo ang buhay sa Panginoon. Ito na yung oras upang isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Ito yung oras na isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hindi biro ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Siguraduhin natin ang kaligtasang ibinibigay ng libre ng ating Panginoong Jesucristo. Ginawa na niya ang lahat upang tayo ay mga maligtas. Ang gagawin lang natin, tanggapin yung great treasure, the Word of God, yung salvation, yung kaligtasang ibinibigay ng Diyos sa iyo ng libre. Ang gagawin lang natin, isuko natin ang buhay. Tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng totohanan. At tayo mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Kapatid, kaibigan, nais kitang tulungan na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi relihiyon ang kailangan mong tanggapin, ngunit ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ang kailangan mong paniwalaan at tanggapin ng Panginoong Diyos bilang Panginoon, sariling mong tagapagligtas. Kung nais mong mangyari ito sa iyong buhay, sumunod ka sa isang maikling panalangin. Gawin mo ito ng panalangin, ng pagsusuko ng buhay. Gawin mo itong taos sa iyong puso. Hindi lang sa iyong nguso. Sabihin ng iyong mga labi, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako ay mahal na mahal mo. At ngayong pong oras na ito, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Humihingi po ako ng tawad. At ngayong ding pong oras na ito, iniaalay ko ang aking buhay at tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang aking sariling tagapagligtas. Ikaw po ang masunod at maghari sa aking buhay. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang ang mananalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mensahe. At kung sino man po sa amin na napagkalooban ng mga great treasure, ang dalangin namin, bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang magamit ang mga treasures na ito for the glory of your name alone. Thank you, Father God, and continue to bless your people, God. Sa lahat ng kanilang gagawin, pagpalain ito, Diyos. At ang pangalan mo lang ay siyang maluwalhati sa kanilang buong buhay. Ang papuri ay sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.